Balita naman sa mga lalawigan. Wasak ang kamay at naputulan pa ng 3 daliri ang isang lalaki matapos masabugan ng whistle bomb sa General Santos City. Sa video, kitang masaya pa ang biktima habang hawak ang nakasinding paputok. Ilang saglit pa, sumabog na ito. Matapos niyan, makikita ng namimilipit sa sakit ang dugo ang lalaking may hawak ng paputok. Dinala na sa ospital ang 22 taong gulang na biktima. Inoobserbahan din siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Paalala ng mga otoridad, iwasan ang paggamit ng mga iligal na paputok gaya ng whistle bomb dahil mapanganib ang mga ito. Arestado po naman ang isang lalaking nagbebenta umano ng boga online sa Pili, Camarines Sur. Hindi na po nakapalagpa ang suspect nang siya'y mahuli sa ginawang entrapment operation sa isang gas station. Nasabat mula sa suspect ang 3 piraso ng boga na pinagmukha pang armas ng militar ang disenyo. 500 piso per piraso daw po ang bentahan ng suspect sa mga boga. May dagdag pong 100 piso kung bibili ng complete set o yung kasama na ang alkohol at ilang pang mga materyales sa pampasabog. Sa Butuan City po naman, Agusan del Norte, arestado ang isa ring nagbebenta ng mga paputok online. Siya'y nabisto sa ginawang cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nakuha sa kanya ang ilang iligal na paputok, kabilang po ang 500 at 1,000 rounds ng sinturon ni Judas. Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin habang nakasakay sa modern jeep sa Lapu-Lapu, Cebu. Kinilala ang biktimang si Carmela Mamak habang ang itinuturong sumaksak sa kanya ay ang dati niyang asawa na si Gelson Mamak. Base sa investigasyon, sumakay ng modern jeep ang biktima at saka umupo katabi ng driver. Tiyempong nakita niya si Gelson kaya sinabihan niya ang driver na huwag itong pasakayin. Pero tumanggi ang driver sa takot na baka ireklamo. Makalipas ang halos 1 oras, sinaksak na umano ng suspect ng 8 beses ang biktima. Sumibat ang suspect pagkatapos ng krimen. Nagkagulo at nagunahan naman pababa ang mga pasahero na ikinasawi ng CQ na si Eva Villarreal matapos siyang madaganan. Nang maaresto ang suspect, mariin niyang itinanggi ang krimen. Depensa niya, nasa trabaho siya nung panahong pinaslang ang kanyang dating asawa. Sa kabila niyan, positibo siyang kinilala ng mga pasahero ng modern jeep. Samantala po naman, patay ang isang magbubukid matapos pong tagain ng kanyang katrabaho o ng kanya pong trabahador sa leeg sa Santa Fe, Leyte. Kinilala ang biktimang si Elias Rene, 51 anyos. Wala na pong buhay ang biktima nang madiskubre sa ilog. Sumuko naman ang suspects na si Elias Igor sa mga pulis. Galit daw personal ang sinasabing motibo sa pagtaga sa biktima. Nasunog ang 4 na stall sa Baguio City Public Market dahil umano sa overloaded na sasaksakan. Pasado alas 9:30 ng gabi nitong linggo nang sumiklab ang sunog. Agad rumesponde ang mga bombero at naapula naman ang apoy makalipas lang ang ilang minuto. Wala namang nasugatan o nasaktan sa sunog. Kasunod ng sunog ay papaigtingin na rin ng Bureau of Fire Protection at pamahalaang lungsod ng Baguio ang kanilang inspection sa lahat ng seksyon ng palengke. Tiniyak din nilang hanggat maaari